Noong June 2005, habang nasa kalagitnaan ng isang misyon ang 4 na US Navy SEALs sa kabundukan ng Afghanistan, ay bigla silang naispatan ng 3 tagapastol na may kasama pang mahigit sa 100 kambing. At dahil nga mga sibilyan ito at wala namang ginagawang masama sa kanila, nagdesisyon silang pakawalan na lang ang 3. Ngunit ang desisyon na yon ay magiging mitsa pala ng isang malaking dagok na darating sa kanila. Dahil wala pang isang oras, ay namataan na nila ang isang malaking puwersa ng mga militante na pasugod sa kanilang lokasyon. At ang mga sumunod na pangyayari ay naging isa sa pinakamaaksyon at pinakamadugong yugto sa kasaysayan ng US military na ginawan pa ng pelikula dahil sa katapangan ng mga Navy SEALs na lumaban hanggang sa kahuli-hulihang hininga. Mr. Goodbye! Taong 2005, ang sandatahang lakas ng US kasama ang ilang mga kaalyado nito ay nasa ika-4 na taon na ng tinaguriang Operation Enduring Freedom sa bansang Afghanistan. Para sa madaling pagpapaliwanag, ang operasyon na yon ay isang pandaigdigang giyera na nagbunga matapos ang 9/11 attack na nangyari mismo sa loob ng bakuran ng Estados Unidos. Bagamat majority ng mga rehiyon sa nasabing bansa ang tila sang-ayon sa pagbabagong natatamasa nila, ilang mga probinsya na pinamumugaran ng iba't ibang paksyon ng mga terorista ang nag-aaklas laban sa presensya ng US. At isa na rito ang Kunar Province na nasa gawing silangan ng Afghanistan, malapit sa border ng Pakistan. Bilang patunay ng laganap at aktibong terorismo sa lugar, mayroong 22 na iba't ibang terrorist groups ang na-identify ng US forces na naghahasik ng kaguluhan at karahasan sa lugar. Kabilang narito ang mga maliliit na sangay ng Taliban at Al-Qaeda. Ngunit sa lahat ng grupo na naging banta sa coalition forces, nangibabaw ang teroristang grupo na pinangalan ng ACM o Anti-Coalition Militia. Dahil dito ay naging isa nga sa mga primary targets ng kilusan ng US at mga kaalyado nito ang ACM na pinamumunuan ni Ahmed Shah. Ang maliit na unit ni Shah ay kilala rin sa tawag na Mountain Tigers na laganap ang presensya sa Kunar Province at sila ay palabas-pasok sa border ng Pakistan upang mag-resupply ng kanilang mga armas at manpower at magtago sa oras na sila ay napapaligiran na ng coalition forces. Sinasabing ilang mga pamayanan na at mga individual ang napabalitaang nakatikim sa bagsik ng Mountain Tigers. Basta't malaman nila na nakikipagtulungan sa mga kano ang isang komunidad o specific na tao, tsak, mababalitaan na lang ito na inatake ng grupo ni Shah. Bukod sa mabagsik ay naging mailap sa radar ng US forces ang nasabing leader. Siya ay nagtago sa alias na Muhammad Ismail at nagpalipat-lipat ng hideout. Bagamat sandamakmak na surveillance drones na ang pinapalipad paikot ng Kunar Province, walang nakita ni anino ni siya ang US forces. Dahilan upang mabuo ang kanilang desisyon na magpadala ng elite special forces teams para mag-scout sa mga hinihinalang hideout ni siya. At ito ay tinawag nilang Operation Red Wings. Ang Operation Red Wings ay binubuo ng 5 phases o 5 parte. Ang unang phase ay ang pagpasok ng isang grupo ng special forces at mag-imbestiga sa lokasyon ni siya. Ang phase 2 naman ay ang paggamit ng direct action team sa pamamagitan ng special forces helicopters para sa planong pagdakip kay siya. Ang Phase 3 at 4 ay ang pagbibigay suporta at backup sa mga special unit na tutugis kay siya kasama ang Afghan National Army. Kasama rin sa parte na ito ang pag-secure ng perimeter upang pigilan si siya na umiskapo o pigilan ang mga posibleng kaalyado ng Mountain Tigers na rumesbak sa oras ng operasyon. Habang ang pang-5 phase naman ay nagpo-focus sa extraction ng mga units pag natapos na ang Operation Red Wings. Para isagawa ang mga phases ng Operation Red Wings, pinili nila ang best of the best na sangay ng US forces na US Navy SEALs kasama ang 160th Airborne Specialist Operations Aviation Regiment na may nickname na Night Stalkers. Ang joint military operation na ito ay nilunsad kinagabihan ng June 27, 2005. Tulad ng naunang plano, papasok ang special unit sa lokasyon gamit ang kanilang MH-47 Chinook helicopters. Ang naturang unit ay binubuo lamang ng 4 na magigiting na sundalo mula sa US Navy SEALs. Habang ang ilang mga support units ay lula ng pangalawang MH-47 Chinook upang magsilbing decoy o pampalito para sa mga militanteng mamamataan ng kanilang pagkilo sa himpapawid. Isa sa 4 na magigiting na SEAL members na naatasang mag-infiltrate ng South Talosar, ang lugar na pinaghihinala ang hideout ni Shah sa Afghanistan, ay si Navy Second Class Marcus Luttrell. Si Marcus ay pinanganak noong November 7, 1975 sa US at lumaki sa isang horse farm kung saan ang kanyang ama na dati ring kabilang sa US Navy ay lumaban sa Vietnam.
Dahil dito ay pinangarap noon ng kanyang ama na pumasok din ang kanyang anak na lalaki sa sandatahang lakas ng Estados Unidos. Taong 1999 at kanyang nakamit ang pangarap ng kanyang ama para sa kanya. Sa taong yun, tuluyang nagpa-enlist si Marcos sa US Navy at agad na sinimulan ang kanyang SEALs Basic Underwater Demolition Training. At taong 2003, nakuha niya ang kanyang SEAL qualification sa pamamagitan ng pagtapos sa Special Operations Combat Medic Course. Matapos ang kanyang mga training, siya agad ay na-deploy sa Iraq bilang parte ng SEAL Team 5 sa ilalim ng Operation Iraqi Freedom. Matapos nun, siya naman ay isinali sa SEAL Team 10 bago pa man siya napabilang sa Operation Red Wings. Kasama ni Marcos sa naturang operasyon ay ang kanyang team leader na si Lieutenant Michael Murphy, Petty Officer 2nd Class Danny Dietz at si Petty Officer 2nd Class Matthew G. Axelson. Isang madilim na madaling araw nang lumapag ang Chinook helicopter, lula ng 4 na Navy SEALs. Ang pilotong si Matt Brady ay ibinaba ang mga sakay nito sa taas na 10,000 talampakan sa isang bundok ng northeastern Afghanistan na malapit sa Pakistan border. Pagkalapag lamang nila ay agad silang dahan-dahan na naglakad ng 4 na oras sa maulan at malamig na kabundukang yon upang makahanap ng vantage point sa gilid ng bundok na overlooking sa pinaniniwalaang lugar na ginagawang hideout ni Ahmad Shah. Maayos naman ang lahat sa simula. Naglatag ang kanilang team leader sa misyong yon na si Lieutenant Michael Murphy na mga hakbang na dapat nilang gawin upang maging epektibo ang kanilang misyon. Hanggang sa nakarinig na lamang sila ng mga hakbang na papalapit sa kanila, isa-isa nila iyong hinanap at itinutok ang baril sa iisang direksyon. Hanggang isang lokal na goat herder o mas kilalang tawag sa atin na nagpapastol ng mga kambing ang kanilang nakita. Maya-maya ay kumalembang pa ang ingay, dala ng mga bells na nakakabit sa mahigit 100 kambing na dala ng 2 pang tagapastol, isang matanda at isang teenager. Agad naman nilang hinuli at tinali ang nasabing mga lalaki at upang hindi na rin ito makapagsumbong kung sakali man na ito ay espiya ng kalaban. Naging matindi ang kanilang mga debate kung ano ang dapat gawin sa nagpapastol. Ang kanilang nakikitang solusyon ay patayin ang mga ito at magpatuloy na sa misyon, subalit yun ay magreresulta sa paglabag ng karapatang pantao at maaari silang mapanagot. Hindi rin angkop sa panlabas na regulasyon ang pagpatay ng isang inosenteng lokal. Sinubukan nilang itawag sa radyo ito upang sumangguni sa kanilang mga nakakataas na opisyal, subalit nagkataon naman na walang signal sa kanilang lokasyon. Mula rito ay nagbotohan sila at napagdesisyonan ng kanilang team leader na si Michael Murphy na pakawala na lamang ang mga lokal at hayaan ang makaalis. Bagamat mga inosente ang mga taong kanilang pinakawalan ay duda pa rin sila rito. Kaya naman agad silang nagsagawa ng counter-defensive kung sakaling ang espiya ang nasabing mga lokal. Umalis sila sa kanilang pwesto at umakyat pa sa mas mataas na parte ng bundok upang roon na magkampo. Sapat na ang lokasyon na ito upang makita ang mga kalaban kung sakali mang ito ay darating. Ngunit wala pang isang oras matapos nilang pakawalan ng mga lalaki, sunod-sunod na pagratrat ng heavy machine guns at pagsabog ng mga rocket-propelled grenades at 82mm mortar ang pinatikim ng mga aliporis ni Shah sa lokasyon ng 4 na SEAL team unit. Dahil dito, agad na nag-formation ang 4 sa ilalim ng pangunguna ni Lieutenant Murphy at agad silang nakapagpatumbahan ng mga teroristang uma-advance patungo sa kanila. Isang madugong bakbakan mula sa 4 na Navy SEALs at higit kumulang na 50 Mountain Tiger fighters ang sumiklab sa kabundukang yon. Ganun pa man, outnumbered o higit na mas malaki ang bilang ng mga terorista, kaya kahit na mas skilled, mas technical ang mga SEAL team members at nasa mas mataas na pwesto, hindi nila kinaya ang pakikipagratrata ng harapan sa mga ito. Agad na iniutos ni Lieutenant Murphy na mag-fall back o umatras ang kanilang unit pababa ng gilid ng bundok kung saan sila nakakuha ng high ground advantage. Ngunit di pa man nakakalayo, tila inabot ng malas si Marcos dahil siya ay napadaos-dos at mabilis ang pagulong-gulong sa baba dahilan upang mabaklas at tuluyang mawala ang kanyang mga supplies, helmet at gear bago pa man tuluyang bumalagbag sa paanan ng isang maliit na bangin. Upang mapanatili ang kanilang cover at magpatuloy ang labanan, alam ni Danny Dietz na kailangan niyang tumawag ng backup gamit ang kanyang radyo. Ngunit bago pa man siya tuluyang naka-establish ng contact, isang bala ang tumama sa kanyang kamay at tuluyang pumutol sa kanyang hinlalaki. Patuloy siyang nakikipagbarilan hanggang sa mapuruhan ng mga kalaban. Nilapitan siya at sinubukang akayin ni Marcos at itago pababa ng bangin, ngunit isang bala ang tumama sa likod ng ulo nito na tumapos ng kanyang buhay. Ganun pa man, kahit na alam nito ang panganib na kakaharapin, tumayo si Lieutenant Murphy at tumakbo patungo sa isang open area upang makakuha ng signal ang kanyang satellite phone, makahingi ng backup at mai-report ang status ng kanilang maliit na unit. Naging matagumpay naman ang pag-contact ni Lieutenant Murphy at agad na nakuha ng Bagram Air Base sa Afghanistan ang kanilang request for assistance. Ngunit habang kalmado niyang inilalarawan ang kanilang sitwasyon at lokasyon, ay isang tama ng bala sa kanyang likod na tuluyang nagpatumba sa magiting na SEAL team leader.
Bagamat sugatan, muli niyang pinulot ang transmitter at tumuloy-tuloy sa pakikipag-coordinate sa Bagram Air Base. Muli, ilang rounds ng bala na naman ang tumama sa kanyang katawan, ngunit sinubukan pa rin niyang lumaban hanggang sa malagutan ito ng hininga. Lahat ng pangyayaring ito ay nakita ni Marcos na walang magawa kundi panoorin ng kanyang leader na mamatay sa kamay ng 4 na militanteng kalalakihan na niratrat ang katawan matapos na matagpuan ang kanyang lokasyon. Ngunit bago pa man maiproseso ni Marcos sa kanyang utak ang kanyang bangungot na nasaksihan, isa na namang RPG ang sumabog malapit sa kanyang posisyon at sa posisyon ni Matthew Axelson. Dahilan upang magpatilapon si Marcos sa tuluyang mawala ng malay sa kasamaang palad na puruhan si Axelson sa pagsabog na yon. Sa loob ng higit sa 2 oras, 35 na mga tauhan ni siya ang napaslang ng mga Navy SEALs, habang 3 sa mga magigiting na SEALs ang pumanaw. Sina Petty Officer Danny Dietz, Petty Officer Matthew G. Axelson at Lieutenant Murphy ay pumanaw sa gitna ng pakikipagpalitan ng putok sa napakarami at mas armadong mga kalaban. Sa madaling sabi, ang tanging survivor na lamang ng madugong operasyon na yon ay ang severely injured na si Marcos Luttrell. Sa mga oras na walang malay si Marcos, siya namang dating ng 2 MH-47 helicopters na naging response ng Bagram Air Base sa pagkontak sa kanila ni Lieutenant Murphy. Karagdagang 8 SEALs at Army Night Stalkers ang idineploy sa area kasama ang 2 pang karagdagang AH-64 Apache helicopters upang suyurin ang pugad ng Mountain Tigers. Bagamat tila nag-full force ang Bagram Air Base sa kanilang pagresponde, pinatunayan lamang ng Mountain Tigers na tinik sila sa lalamunan ng US Forces pagdating sa pagkontrol sa Kunar Province. Isang malakas at mabilis na RPG ang tumama sa isang Chinook helicopter na may codename na Turbine 33. Tumama ito at sumabog na nagresulta sa pagkamatay ng 16 na mga sakay nito. Ang isa pang Chinook helicopter na may codename na Turbine 34 ay inabisuhang bumalik na sa base at umatras muna. Masakit man sa kanilang parte ay wala silang nagawa kundi sundin ang utos at iwanan ng mga natitirang SEALs sa pugad ng mga kalaban. Sa puntong ito, ang nag-iisang pag-asa ni Luttrell na ma-rescue siya ay nawala na. At mas magiging mahirap ang kanyang sitwasyon at pagdadaraanan sa mga susunod na oras sa kamay ng mga teroristang grupo. Habang nangyari ang trahedyang ito, bumalik ang malay ni Marcos ngunit dala ng kanyang mga injuries, hindi makatayo ang sundalo. Napilitan siyang gumapang sa kabuuan ng gabi palayo sa kanyang current location sa kabila ng maraming sugat, baling likod at mga shrapnel na nakikita niya nakatarak sa kanyang mga binti. Nagpilit siyang tumayo at kinuha ang kanyang baril na may iilan na lamang mga bala. Muling nagpatuloy sa kabila ng mga sugat nang napansin niyang may mga teroristang humahabol sa kanya. Dito ay ginamit niya ang buo niyang lakas upang makipaglaban. Nakapatay pa siya ng ilang mga miyembro ng Mountain Tigers bago siya nakalayo at nawalan muli ng malay. Isang nakakasilaw na sikat ng araw ang muling gumising sa kanya at sa mga oras na yon ay muli siyang nagpatuloy sa paglalakad. Dahil rin sa labis na pagkauhaw ay maging ang kanyang sariling pawi sa braso ay iniinom niya na. Hanggang muli siyang nabuhayan nung nakakita siya ng isang waterfalls at doon ay naglinis ng mga sugat at uminom ng malamig na tubig. Subalit laking gulat niya nang may isang grupo ng mga Afghans na dumating. Dahil sa kanyang soldier instinct, agad niyang tinutok ang kanyang rifle sa mga kalalakihan. Ngunit tila hindi gumana ang kanyang daliri para pisilin ang gatilyo. Mabuti na lamang at hindi mga tauhan ni siya ang nasa kanyang harapan noong mga oras na yon, kundi ang mga tinatawag na Pashtuns na suportado ang pagbabago at demokrasyang ino-offer ng US Forces sa kanilang bansa. Ang mga Pashtuns ay isa sa pinakamatandang tribo sa mundo na matatagpuan sa Afghanistan. Pinatunayan ng mga ito na mabuti ang hangarin nila kay Luttrell. Isang lokal ang nagpakilalang si Mohammed Gulab ang kumupkop at nag-alaga kay Luttrell. Dinala siya nito sa kanilang baryo na kung tawagin ay Sabray. Dito binigyan ni Gulab si Luttrell na makakain, tubig, damit, gamot at matitirahan. Ngunit hindi pa rin natatapos ang tensyon sa buhay ni Luttrell dahil lumusob ang grupo ni siya sa baryo ng Sabray dahil may balibalita na may kinupkup silang Amerikano. Ngunit itinanggi ito ni Gulab. Kahit pa binantaan ng mga ito na papatayin sila kung mapapatunayan na nagtatago si Marcos sa mga ito, ay hindi pa rin nila isinumbong ang sugatang Amerikano. 4 na araw pang nanatili si Marcos Luttrell sa baryo ng Sabray. Ngunit isang araw ay lumuwas ang ama ni Gulab upang pumunta sa isang marine outpost at roon ikinuwento na mayroon silang Amerikanong kinukupkop. Nang matanggap ang balita, agad na nag-organize ang US Forces ng isang malakihang rescue effort at pagsapit ng July 2, matagumpay na na-recover ang lone survivor na si Marcos Luttrell. Sinamahan ni Gulab si Luttrell habang makarating ito sa isang helicopter at roon naghihintay ang kanyang mga tropa upang iligtas siya. Mangyak-yak na inabot ni Luttrell ang kanyang mga palad sa isang officer at tumugon naman ito na welcome home brother, isang indikasyon na siya ay ligtas na at makakauwi na.
Na-recover ng grupo ni Ahmad Shah ang mga gamit ng mga Navy SEALs na napaslang sa araw na yun. Nakuha nila ang mga baril, bala, night vision devices, mga personal na kagamitan at isang laptop na may lamang mga sensitibong impormasyon ukol sa US military at mga mapa ng embassy ng US sa Kabul, Afghanistan. Dahil dito, naglungsad ang US military ng misyon upang ma-recover ang laptop na ito. Nang malaman ito ni Shah, agad itong lumisan sa Afghanistan at lumipat sa Pakistan hanggang sa siya ay mapatay noong April 2008 ng Pakistani police sa isang shootout. Walang impormasyon kung na-recover ba ng US military ang naturang laptop. Dahil sa kanyang katapangan at angking kabayanihan, si Luttrell ay ginawaran ng Navy Cross noong 2006. Kasabay din nakatanggap ang kanyang mga yumaong kasamahan na sina Dietz at Axelson ng kaparehas na medalya. Samantalang naibigay naman sa kanilang yumaong team leader sa misyon na si Lieutenant Murphy ang pinakamataas na medalya, ang Medal of Honor, noong May 2011. Matapos nito ay isinulat ni Marcos ang librong Lone Survivor tungkol sa kanyang karanasan at kalaunan ay nagawan pa ng pelikula na pinagbidahan ni Mark Wahlberg sa direksyon ni Michael Bay na kumita ng $154 million sa worldwide box office noong 2013. Sa ngayon, abala si Marcos sa kanyang mga negosyo, speaking engagements at sa kanyang pamilya sa Amerika. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.